Bilib din ako sa kapal ng mukha ng mga putang inantong mag-amanto. Sa totoo lang. Alam nyo mga kababayan, hindi ko mawari kung saan kumukuha ng kapal, tibay ng apog, kapal ng pagbumukha, 10 ng mga supporter ng dalawang mag-amang ito at 10 ng mga mag-ama ng mga putang inanto na todo depensa kay dating Pangulong Duterte at dito kay BP Sara. I don't know kung saan talaga kumukuha ng kapal ng mukha. Kita nyo mga kaibigan, lumabas na ang tunay na agenda ng mga Duterte noong nakaraan rally dyan na ginanap sa Loton, Manila. Mismong dating spokesperson ang nagpatunay at dating tagapagsalita nila at isa sa mga abogado ni dating Pangulong Duterte na ang balak talaga ay lusubin ang Malacanang para hindi na makabalik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ganyan ka, walang kadelikadesa. Panoodin nyo to mga kababayan. Ang number one pakiusap ni BP Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM. Wag na wag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio. Bagamat talagang atat na yung mga tao doon. Kasama na ako na sumugod na sa Malacanang nang hindi na makabalik sa Malacanang ang mga nasa Germany na naglalamyerda. Yan po totoo. Pero dahil dinirespeto nga natin si BP Sara, talagang nagtimpi po tayo. Bagamat at one point in time sa aking talumpati, sinabi ko na, handa na ba kayong sumugod? Pero sinabi ko nga, masama nga naman tignan. Kapag habang siya ay caretaker, doon lulusob ang taong bayan sa Malacanang. So sa ngayon po, hindi natuloy yung paglusob sa Malacanang. Pero pag hindi po nagkaroon ng pagbabago, pag hindi po binigyan ng katarungan si Pastor Kibuloy at dinaan sa tamang proseso, at kapag hindi tinigil ang panunupil ng karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, hindi po malayo na lalo pang lolobo ang mga hanay na hindi lang mananatili sa Liwasang Bonifacio kung hindi magmamarcha na para sa Malacanang dahil ang Malacanang, yan po ay palasyo ng taong bayan, hindi na mga namumuno na hindi nakikinig sa taong bayan. Ngayon, napakinggan nyo yung mismong sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kung saan ang bilin daw ni Vice President Sara Duterte, wag daw paalisin ang mga tao sa rally at wag daw iiwan ang Loton. Para saan? Isang katrayduran ang pinaggagawa mo, BP Sara. Pagkatapos, umuwi si Pangulong Bongbong Marcos mula sa Europa, sasalubong ka at may pakiskis ka pa? May pangiti-ngiti ka pa? Anong matatawag doon, madam? Halik ni Judas? Ngiti ni Judas? Putang ina ninyo. Bakit? May naaatim ka pa bang ganyan sa pagkatao nyo? Pagkatapos kayong... Kasi ang gusto nyo kasi, ang Marcos administration ang luluhod sa inyo. Yun ba ang gusto ninyo? Magsalupasay ang Pangulong sa inyo? At kung anong gusto ninyo, yan ang ihain ng administrasyon na to? Maging tauhan ninyo, maging sunod-sunuran ninyo, putang ina ninyo. Nakakahiya, di ba? Alam mo, Bam, Madam BP, kung may natitira ka pang delikadesa, kahihiyan sa sarili mo, mag-resign ka na. Mag-resign ka na bilang DepEd Secretary. Kasi kung ganyan ang mga gawa mo, at ganyan ang mga galaw mo, wala ka ng puwang sa Marcos administration. Manatili ka na lang bilang BP dyan, kaysa'y magpakipagplastikan ka, kaysa'y makipagnitian ka, nang wala na bukal sa kalooban mo. Halatang halatado na, madam. Sa bagay, hindi ka naman ata Vice President ng bansang Pilipinas, wala ka naman atang malasakit, kasi ang malasakit mo, lantaran ipinapakita mo, doon sa inaakusahan na may mga kaso na si Pastor Apollo Kibuloy na manyakol. Di ba? Ayan, nasa korte yan. Di ba? Now, kung meron ka pang natitirang kahiyan, madam, total, yung pamilya mo, atake ng atake. Kita mo nga, madam, nung araw ng rally ng Bangon Pilipinas, umatin ka pa sa Luneta Grandstand.
Tapos sumabol ka pa sa Davao para lang doon sa rally ng ama mo na retarded din, na ulyanin, na hindi na atatine tayuan ng bayag niya dahil lus-lus na rin dahil sa sobrang katandaan at nasobrahan ata sa pintanil, nagiging gago na at wala na sa utak ang mga pinagsasabi, doon ka na lang. Ha? Doon ka na lang, madam. Ha? I don't know kung ikaw pa ba yung sinasabing BP Sara na palaban, ikaw pa ba yung BP Sara na may paninindigan, pero mukhang wala ng paninindigan. Ha? Nakakahiya ka. Ha? Nakakahiya ang isang katulad mo na baliktad na. Ha? Aminin mo na, madam, hindi na buo ang team unity nyo. Ha? Dahil ikaw na rin mismo ang isa sa mga sumira ng unity team na tinatawag mo. Alam nyo, minsan mabuti rin tong ginawa ni Harry Roque. Binuking niya ang totoong agenda na tinatawag nilang prayer rally. At minsan, ang problema dito kay Harry Roque, alam nyo mga kaibabayan kung ano ang problema? Pag nasusobrahan siya ng mga sinasabi, nasusobrahan siya ng mga pananalita niya, minsan nakakalimutan niya mga hindi dapat sabihin. Kagaya na lang yan, di ba? Na kung saan tahasan niyang sinabi ang totoong hangarin ng prayer rally na yan. Ang lusubin ang Malacanang para wala nang abutan. Blessing in this case hindi pinayagan ng Diyos Ibig sabihin nun, hindi pinapahintulutan ng ating Panginoon Jesucristo na maghari ang mga demonyo na gustong bumalik sa kapangyarihan. At yan ay sa katauhan ng mga